Ngayon, ano ang pangangailangan ng hermeneutika? Ang kaligiran o milenyo na humubog sa bawat salita sa mga unang wika ng mga Biblia ay pawang banyaga sa atin, gaya ng aking pinaliwanag. Hindi lahat ng ito ay tuwirang na isasali sa isang translasyon na nangangailangan ng pagsisiyasat upang maunawa ng lubos ang isang talata. Halimbawa po ng tinatawag na social at cultural background na hindi po natin maintindihan na banyaga po sa atin. Halimbawa po yung Roma 16:6, yung mga batayan kayo ng banal na halik. Sa atin po, pag sinabi kalikay, lips. Diba? Abang magagalit ang babae pag ginawa natin yun. Diba? So ang ibig lang sabihin, that is the way and form of the greeting. No? Iba-iba po yung tinatawag na old kiss na ginagamit. Meron po silang ginagamit sa ibang mga bansa. Ginagamit nila ay yung nose to nose, yung iba ay cheek to cheek. Sa atin, ginagamit natin ay handshake. Diba? Yan ang ating gananari. Nung magkaroon ng pandemic, anong handshake natin? Yung, diba? Kristo. Diba? Yan ang naging handshake natin. Diba? So yung ating pagkilos, nagkakaroon, tinatawag na inuhubog ng ating kultura at mga pangyayari. So kailangan kailangan ang natutunang kakanyahan sa bawat banyang kaisipan upang ito ay maunawa at may sagawa ang inaasahang pagkilos. Diba? Halimbawa, tayo po ay babasa ng recipe. Nagluluto tayo, babasa po tayo ng recipe. At nabasa po natin, halimbawa, rice wine. Ano ba yung rice wine? Pag pumunta sa department store, may hirapang umanap ng rice wine. So, ang gagawin natin, alamin natin, ano ba yung rice wine? Hanggang sa maintindihan po natin. Diba? So, kailangan yun ay banyaga po sa atin. Hindi naging banyaga sa akin. Ako'y nag-aaral ako ng paborito kasi noodles eh. Nag-aaral ako ng nabasa ko rice wine. Ay, nasa isip ko, Jim. Kasi nang para sa akin. Diba? Pero yun ay galing sa bigas. Ang maling pagkaunawa, bunga ng maling pagpapaliwanag ay nagbubunga ng kapahamakan ng kaluluwa. Marami po. Napakarami po sa labas. Kaya po pag mali ang ating pag-unawa, mali ang pagpapaliwanag, so mali ang pagkilos, hindi po ito pa'y magdudulot ng kapahamakan ng ating kaluluwa. Ang pagkakasulat ng bawat aklat ng Biblia sa kanilang unang wika ay nagbabadya ng pangailangan ng hermeneutika. Bakit po? Meron po tayong time gap. Nasulat sa iba't ibang panahon, 1000 taon mula sa panahon natin ngayon, na may sariling kakanyahan sa kanilang panahon. So ibig sabihin po, sa bawat panahon po nila ng pagkasulat, nagbabago po ang kultura, nagbabago ang kondisyon ng kanilang social life, political system, may pagbabago po. Kaya po noong 1970 po, o 1980, 1990, hindi po kilala yung si Marites. No? Hindi kilala si Marites. Sa panahon lamang po natin kilala si Marites. Diba? Pag pumunta po tayo na 1970, 1980, yung email na po, hindi po kilala. Ibig sabihin ay magnanakaw. 1990 lamang po, 1980 pumasok po. Diba? So may pagbabago po sa pagtinatawag ng mga panahon. So meron tayong millennium gap o yung social, cultural o yung tinatawag ng kaligiran. Isinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang grupo ng mga tao na may kanya-kanyang sariling kaligiran sa kanilang sariling panahon. Kaya nga po doon sa mga debate po na ako nagsisimula pa lang mag-aaral, laging tambay po ako sa luneta at marami ko na kausap. Ang sabi po nila, kayo mga Kristiyano, nakikiangkas lamang sa Biblia sapagkat ang Biblia ay nasulat sa mga Hudyo, Aramiko at mga Griego. Yan sabi po nila. Diba? At may point po sila. Meron po sila po. Pero mali ang kanilang pagkakawa. So, yung po mga bagay na salita, pagkakagamit ng salita sa Biblia, ito ay hamo po. Binigyan ng tinatag na hugis ng kultura ng mga taong pinagsulatan at ng mga taong sukulat. At meron pong language na isinulat sa banyagang wika na ang kahulugan ng bawat salita ay sinusuri ayon sa
talatiligan o diksyonaryo ng unang wika at hindi sa talatiligan ng wika ng isang translator. Ito po isang malaking pagkakamali po ng mga mangangaral. Sa pag-aaral po nila ng Biblia, kapag sila po ay bumabasa at umahanap ng definisyon ng sa isang talata, pumupunta po sila sa English dictionary. Mali po yun. Dapat hanapin mo kung ano ang kahulugan noong salitang ginamit sa orihinal na wika. Una po, bakit? Sapagkat hindi po natin alam kung tama po talaga yung kanilang ginamit na translate. Halimbawa po yung salitang ecclesia, translated po sa panahon natin ngayon bilang church, para sa po. Ang church po mayroon tatlong kahulugan: templo, tao, at organisasyon. Samantala salitang ecclesia, meron lamang po isang ibig sabihin, common words po sila: gathering, meeting, or assembly. Okay? Yun po isang halimbawa. So, 5 W ng panuntunan sa hermeneutika. Ang panuntunan ng hermeneutika ay saligan ng pag-unawa sa pakikipagtalastasan sa pagitan ng dalawang tao o grupo ng mga tao sa bawat araw. No? Ito po ay bahagi. Ito po ay bahagi lang po. Kusang dumadari po sa pag-uusap. Diba, kapag kami po nag-uusap na ni kapatid na Jason, kapag ako po yung kapag kami, gusto kong pag-usapan po namin yung mga bagay na nangyayari sa aking buhay, matapanganga po siya. Bakit? Sapagkat di naman niya naiintindihan. Diba? So, malibang kilala niya ako at nabuhay siyang kasama ko. Diba? Sa pag-aaral ng Biblia, layunin nito ang alamin ang kahulugan ng isang salita, parinala o pangusap sa kaisipan ng sumulat at hindi ko mapapagtibayin ang isang maling katuruan o paniniwala. So kaya po natin pinag-aaralan ng Biblia para po hanapin natin kung ano ang kaisipan ng sumulat. Yung iba po bumabasa ng Biblia para hanapin at patunayan kung ano yung kanilang nasa isip. Yun po isang maling pag-aaral ng Biblia. So kaya po tayo nag-aaral ng hermeneutika puro para alamin kung ano ang kahulugan at ibig sabihin ng isang talata ayon sa kaisipan ng sumulat. Kagaya po ng akin ang binigay ko halimbawa, inintindi ko ayon sa aking kaisipan. Mali. So, kaisipan ni Mrs. sabay mo, kaisipan ko, isabay mo. So, magkaiba. So, hinahanap po natin yung kaisipan ng sumulat. Sa mga banyago ay hindi karaniwang kaisipan ang pagtatanong ay susi sa tuwirang pagkaunawa sa isang hindi malinaw na salita o mga salita. Ito po yung nangyayari lagi sa bahay. Bakit bumili ka hindi naman ito yung sinasabi ko sa iyo? Ano ito yung sinabi? Hindi ka kasi nagtatanong eh. Di ba? Ano nangyayari yan? Nangyayari ba? Tatanong po natin sa tatanong. Nililiwanag natin. So sa lahat ng bagay na hindi malinaw po sa atin, banyaga sa atin, ito po ay tinatanong po natin. Sabi ay, banat ka kasi ng banat eh. Hindi ka kasi nagtatanong eh. Diba? So yan po yun. Sa mga banyago, hindi pangkaraniwang kaisipan, ang pagtatanong ay susi sa tuwirang pagkaunawa sa isang hindi malinaw na salita o mga salita. Karaniwang nang ginagamit ang 5 Ws bilang pangunahing katanungan sa hindi maunawat o malabong kaisipan. Ito po natin na araw-araw natin ginagamit. Kura po yung po, kinagis lang ka, nakarali yung kapatid na Jason. Sino ang sasalita o kanino ito nagmula o sino ang tinutukoy o pinagsasabihan. What, ano ang sinasabi at ano ang tinutukoy na salita. Ito, common po ito yung what eh. Sa atin. Diba? Balat ng banat, hindi naiintindihan, mali ang trabaho. Diba? Nasabi, hindi ka kasi nagtatanong. Diba? Why? Bakit ito sinabi at ano ang dahilan ng pagkasabi? Halimbawa, inutusap ng ipako. Pakitako mo nga yan. Pinako mo. Naiintindihan ba natin bakit pinakaya ipako? Sabi, ipako lang. Sabi mo ipako eh. Sabi mo putulin eh. Hindi mo naiintindihan, bakit kinakailangan putulin? So, pinutulong nga. Kaso, mali ang pagkakaputol. Diba? Yung when, kailan ito sinabi, at anong panahon o oras ito sinabi.